Ngayon ay bubuksan na natin tong yung air gun na gawa ko pa yan 4 years ago. Medyo matagal na. Kaya bubuksan muna natin siya ngayon. Kalas-kalasin. Para makita natin kung anong itsura na ng loob niya. Ano na yung nangyari. Yung napakaraming criticism ng mga air gun. Ginawa ko dati. Marami po yan kasi lahat ng ginagawa ko dati is kagaya nito na bakal pa yung offset. Matagal na yan. Katagal na, hindi pa nagpa-pandemic. Diyan ako nag-umpisa. Kasi yan, kaya bakal yan. Ang gumagawa pa niyan is machine shop pa. Malalaki pa yung machine nila. Kaya kayang-kaya nilang gawin yung mga bakal na offset natin. Unlike ngayon na maliit na lang yung machine na ginagamit natin. So, puro alloy tayo ngayon. So, dati, ngayon ipapakita ko sa inyo. Babalik ito kasi kailangan na i-maintain. Yan. Yung sabi ay kanina lang nakabasa ako ng ng message na hindi daw pwedeng yung JR Mangyo, hindi pwedeng gawing PCP kasi sasabog daw. Pakatagal ng issue niyang pagsabog na yan. Nun pa yan, yung mga ginawa nating Mangyo dati hanggang ngayon ay gumagana pa. Ginagamit pa sa dami-dami nun. Wala pang nakarating na reklamo sa akin na may sumabog na. So, kung ano yung pananaw nila, kung ano yung kanila, kasi airgun naman nila yun wala naman tayong problema kung hindi na-convert yung airgun nila. Di yung sa iba, yung sa iba at saka yung mga nauna kinonvert natin, okay na yun. Yung sa ngayon na hindi na-convert yung airgun niya kasi sasabog, wala namang problema doon. So dito papakita lang natin kung ano na itsura. Ito niluwagan ko na kasi alam niyo yung mga gawa natin nung una medyo mahihigpit, kailangan ng tools, kaya binuksan ko na, niluwagan ko na siya. Ayan, tingnan niyo yung itsura. Yan yung itsura. Ito pa yung stock niya na may spring sa loob yan ng firing pin, yung valve, yun yung loob. Medyo mabagal na siyang bumalik siguro. Although hindi pa natin nabubuksan, may diferensya na spring yan. Ayan, mabagal na bumalik. So ito yung pinaka-receiver niya. Yan, kasama rin yun. Makikita yung tsura na talagang hindi siya nagalaw, hindi siya na-maintain. Nito lang siguro masira. Nung ako pinunta kasi parang gamit na gamit, pinapalo up na nga sa akin sabi ko hindi ko pa naumpisahan. Ayan makikita nyo, sobrang dumi ng loob. Tanso ito. Hindi dapat nagkukurot pero ang dumi Ayan ang daming ang daming buo-buo. Ayan mga buo-buo na, ang dami. Pag kinayad yan. Mamaya ipapass forward natin yung video para magkaroon ako ng time linisin tapos sa pagbubuo. Ayan tingnan nyo yung offset. Wala man lang kabawas-bawas, hindi man lang kinakalawang daw, pero tingnan nyo naman. Yun lang, mamaya makikita nyo pag nalinisan na yan. Palitan natin ng mga o-ring yan. Dito naman, ayan. So ayan, basta ito pinaluwagan ko lang para madaling kalasin kasi sa sobrang tagal na nito nagmigpit na. Ayan, tingnan nyo yung itsura. So yung itsura hindi man lang nabawasan, kahit sa weight niya lalong bumigat. Doon nadagdagan ng ayan, tingnan nyo yung makukuha pa tayo rito. Yung mga nabuo ng ayan, siguro to o-ring to. Natunaw na. Ayan natunaw na, galing yan dito. So ayan, ilagay natin sa tissue yan para hindi tayo magdumi. Yan. Yung tank niya, okay yan. Mahirap kalasin sa tank. Kita nyo, matitigas na. Anyway, ito naman ay tank lang. Papalit na rin tayo ng o-ring dyan sa puno. Kasi marami naman tayong o-ring dyan yung mga kasama pag binibilan madaming o-ring dyan.
So itong kanyang regulator, papalitan na natin to. Kasi sabi ko nga, kagaya nung nagkaroon, nakakita ako nito na naipost sa FB. Na rin, lampas 4 years na rin. Pero parang 3 years lang daw tumagal yung airgun. Tapos yun nga, naputol dito. So medyo disaster yon. Kasi yung pinakaleeg ng regulator, yun yung naputol. Tapos siyempre pag naputol yan, 3,000 PSI yan, talagang disaster yun kung may katapat na tao yung pagtatalsikan. So ito, papalitan na natin to for security reason. Kasi sa nakita ko doon sa may-ari, hindi siya malikot. Hindi rin siya, tsaka tuyong-tuyo. Kita nyo tuyong-tuyo, hindi rin siya nalalangisan. Kahit itong barrel niya, tuyong-tuyo. Wala kang makitang langis na pumasok. So ibig sabihin, hindi niya, talagang lang niya is gamitin siya. Pero tumagal ng ganito katagal. Halos 4 years ba o lampas 4 years bago nagkaroon ng diferensya. Yun nga lang, sa offset pa lang medyo may weight na, mabigat na. Tapos siya, medyo bulky ng konti. So ayan, lilinisan muna natin yan bago ko ipakita sa inyo pagbubuuin na natin. So ipa-fast forward natin yan. Hindi ko na ipapakita yung paglinis. Kasi kukonturin ko pa yan, hugasan ko at cider, alcohol, kaya sasabunin yan para linis na linis. Pagkatapos kudkurin, yun kaya sinasabi ko sa inyo, yun lang naman ang gagawin ko. Yung regulator naman, di na natin kailangan linisin yan kasi papalitan na yan. At ito ipapalit natin dyan. Kaya hinintay ko muna itong dumating, hindi ko ginalaw yun kasi hinintay kong dumating yung regulator para doon sa kanya. Makita nyo, bagong-bago yan. Yan ang ilalagay natin sa kanya. So, fast forward muna tayo at maglilinis muna ako niyan para mabuo natin at nakakahiya naman doon sa may-ari at pinapalo up na nga sa akin. Sabi ko, hindi ko pa naumpisahan kasi nga busy tayo, pagagaling lang natin ng Tarlac sa Paniki, ang layo. Sa akin, 400 mula doon, 425 kilometers pa uwi. Kaya medyo napakahabang takbo ng natin nung nakaraan. Kahapon lang tayo dumating. Kaya eto, ngayon lang tayo mag-i-start nito. Pero ito naman dumating Saturday lang, kaya hindi pa rin late. Tama-tama lang. So, abangan. So, ito ituloy na natin. Kaya ako nasabing papalitan natin yung regulator is kasi tingnan nyo naman yung itsura niya. Tapos, stock up na yan. Stock up na siya. At ayan, hindi na gumagalaw, nagkaroon na ng mga kalawang, hindi na mabunot, hindi na siya gumagalaw. Tsaka isa pa, ito, kung makikita nyo, wala na siyang mga butas, napuno na siya ng nabarahan na. Tingnan nyo dito, barado na siya. Tapos yung mga butas sa gilid, wala na. Saka yung dito, yung dumi niyan sa loob, hindi na natin masasalak sa kanya. Napakaliit ng butas niyan. So, ayun, ang isang senyales na kailangan na talaga natin palitan. Pagkatapos yan ay para sure na tayo na safe yung ginagamit natin. Ayan, ito na ikabit ko na. Yan siya, nandiyan na. So, okay na to. Hindi ko na siya isinagad maigi. Tatry ko mamaya kung maisasagad ko pa siya ng tama. Pero mas maganda. Maganda na kasi to, nakatama na siya, nakaset na. Tapos, sa susunod, madali siyang bunutin. So, ito pala, ayan yung malinis na rin siya.
Tapos ito yung maganda ng gumalaw kasi may langis na rin. Tsaka nalinis na yung loob. Yan, ilalapat na natin. Bigyan na natin ng konting langis para sure tayo na hindi madadamage. Ganyan po pagka nag-ano kayo ng may o-ring. Yan, bago nyo ilapat, yung lalapat na sa o-ring is kailangan nyo lagyan ng langis para hindi madamage yung o-ring nyo mismo. Yan. Balik natin ang kapraso. Yun. So, mahaba naman yung thread niya. Although aluminum siya, pero maganda naman yung lapat niya. Dati ito, lapat na lapat siya. Pero ano pa natin, naipitin sa gato para may lapat dyan. Una, dito muna tayo sa regulator. Yan. Papalitan natin ito. Itong regulator na to. Yan, palit na siya. Tingnan lang natin kung tama na yung setting nito. Kasi yung setting niya is 1-2 lang. Ganon din yung gagawin natin. 1-2 pa rin. Hindi natin siya alisin sa 1-2 kasi yun na yung wala namang reklamo yung may-ari doon sa setting na yun. Tsaka napakalaki kasi ng plenum niya eh. Kaya okay lang sa kanya talaga yung mababa yung ano, mas accurate siya sa ganun. Pag pinataas mo kasi yan, maaring masyadong bibilis ang pellet. Hindi na siya magpa-function ng tama, ng maayos. So ito nga, nakaset siya sa 1.5. So gagawin natin 1,200 dito. Dapat palagi may spring tsaka yung pin kasi yan, nagtatrabaho yan. Kaya nalagay na natin, na-set na natin sa 1,200. Ano kasi natin dito is yung safety nung gumagamit. Yung safety niya kasi may ano talaga yan, yung metal fatigue. Yan, kaya nasisira. Eh pag ito nasira, let's say ito kasi mas maliit itong, ayan kung makikita nyo yung bago. Ayan o. May butas siya na tagos. Yun. Ito wala na. Wala na kayo makikita ang butas. Tsaka dito, maliit lang yung butas nito. So yan, barado na. So ayan po, may 1,000 PSI na siya na inilagay ko. Ayan, tumaandar pa yung machine natin yung tubig. So ayan. So yung madali na siyang kasi nung una nahihirapan ako eh. Pag yung pagkakabit nito nung una nahihirapan ako kasi nga yun, gawa pa ng machine shop, hindi pa ngayon, kabisado ko na kasi pati yung size ng o-ring, kung paano mo mararamdaman sa feeling pa lang habang hinihigpitan mo, alam na kung pwede siya. Tinan nyo, 1,000 PSI, wala naman siya kasigaw-sigaw. Tapos, so ayan, madali rin pala siyang i-maintain, nakala ko mahirap. Nung una lang, pagkakalas nito, medyo gumamit ako ng gato. Kasi para panghawak sa kanya. Tapos vice grip ang pihit. Pero ngayon, sa susunod na i-maintain to, kalasin yung mga o-ring, di na kailangan magpalit ka ng o-ring, di mo na kailangan ng tools. Kagaya yung ginawa ko, ayan, nabuo ko siya nang wala akong ginagamit na tools. Maliban lang dito, kasi nag-set naman ako ng regulator. Diyan lang ako nagbukas ng diyan lang ako gumamit ng Allen wrench. Ito lang. Tapos dito lahat ikot kamay na lang. Hindi ko na nga tinanggal itong kanyang itong kanyang swing. So yun, ganoon lang. Tapos dito hindi ko na yan isinagad yung katulad dati na mahigpit ng pagsagad kasi niya. Tapos kailangan mo higpitan maigi. So ito, maaring titingnan ko, gagawa ko ng
gagawin ko siya ng para sure tayo na wala siyang kalog at safe na safe siya. Lalagyan ko siya ng barrel band. Kasi tayo may mga pagkakataon dati, pag ganito kagaan yung tank, hindi na natin nilalagyan ng barrel band. So, ayun. 1,000 lang nilalagay ko kasi tatanggalin ko rin naman yung hangin nito or ito na mismo. Kasi malapit lang naman yung may-ari nito. Lalamove lang yung nagdadala nito. Tapos, titingnan ko rin siya kung walang sisingaw. Kasi yung mga nito, hindi pa perfect yung mga lagay dati ng o-ring niya eh. Yung mga seat. Kaya i-observe ko kung saan may sisingaw, doon magkakaroon ng adjustment. Lalagyan lang natin ng magpapaliit ako ng o-ring kasi maliliit yung groove nung para sa seat ng o-ring niya. Kaya tapos matataas yung gap, so kailangan medyo mataba. Ang problema mo doon, hindi kasya doon sa groove, doon sa kanal. Kaya gagawin natin, gagamit tayo ng mas maliit na o-ring kung sakaling sisingaw yan. Gagamit tayo ng mas maliit na o-ring. Lalagyan natin ng konting teflon para umangat siya na ganon. So, dapat kasi ang o-ring talaga, hindi naman siya yung ipit na ipit tapos sakal na sakal. Dapat nakakapaglaro siyang ganon. Yun ang wag lang siya aahon sa groove. Yun yung dapat, wag aahon sa groove. Since maganda naman yung pagkagawa ng stopper ng o-ring dito sa niya, yung parte makinis. Hindi lang maganda sa kanya yung pagkakagawa ng groove ng o-ring. Masyado kasing payat. Tapos lalagyan mo ng medyo matabang o-ring, sikip na. Kapag nilagyan mo naman ng sakto doon sa groove niya, doon sa kanal, kapos naman siya. Hindi mo siya aangat. Kaya doon, lagyan ng o-ring para lagyan ng teflon para tamang-tama. Magkakaroon ng aangat na gano'n yung o-ring o tamang-tama siya pag sinalpak. Makakalaro siyang gano'n. Kasi yung teflon naman, nagiging parang nagiging parang simento yan pag naipit na siya. So, hanggang dito na lang at pinakita ko nga na sa inyo yung kung paano natin i-maintain o hindi naman repair kasi palit lang naman lahat ng o-ring eh. Ang regulator lang ang napalitan natin yung pyesa pero lahat mga o-ring lang. Kaya maintenance lang. Yung lang, dapat nga ito siguro every 2 years. Lumampas na siya. Halos 4 years na o baka lumampas pa nga ng 4 years kasi depende mga unang gawa ko po kasi ito machine shop pa yung gumagawa niya noon inile-layout ko lang tapos machine shop yung gumagawa, binibigay ko na yung measurement. So hanggang dito na lang sana may natutunan tayo doon sa ginawa natin. Pinakita ko kung paano pag-maintain. Sa dami po kasi nang nailabas natin itong ganito na libo na siguro yung nailabas natin mga ganitong unit. Yung iba ay sila na yung nagme-maintain ito kasi si Sir ay busy siya sa tsaka ayaw niyang pinakikialaman kasi mas niya yung gagamitin niya na lang gagamitin, dapat walang problema. Kaya ito talagang i-test ko maigi kung nagpa-function sa lahat ng tama. Tapos ayaw niya ng kasi busy nga yung tao, hindi dapat pabalik-balik at saka dapat pagkuha niya sa lalagyan gagamitin niya na kasi yung time niya ay talagang limitado pagdating sa kumbaga naka-program yung time niya. Kaya dapat walang ganong bulilyaso kasi wala siyang time para mag-repair. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-share na lang po yung palawak tayo ng konti. Paki-share na lang po yung mga videos natin. Paki-like kung kayo may natutunan, may nakuha kaunting aral. Paki-like na rin and share of course yung ating mga